Mula sa mga pagkain natin araw-araw hanggang sa mga sinasakyang papasok ng eskwela at trabaho, mga gamot na iniinom, mga gadget na pangkomunikasyon, lahat ng yan at marami pang iba, produkto ng innovation at pagsasaliksik sa larangan ng science and technology. Noon pa man ay batid na ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga siyentipiko sa pagpapaunlad ng bansa. Taong 1975 nang pasimulan ang Balik Scientist Program sa bisa ng isang presidential decree. Taong 2018 naman ng pagtibay nito sa pwersa ng Republic Act 11035 o Balik Scientist Act. Sa pagsasabatas ng programa, inaasahan ng marami ang mga scientists na mapaparami, ganyan din ang mga researchers sa bansa. Sa ilalim kasi nito, pinapangakuan ng mga Pinoy scientists abroad na kung pipiliin nilang magsaliksik dito sa bansa ay makakatanggap sila ng mga insentibo at pinansyal na suporta, research subsidy at marami pang benepisyo pati sa kanilang mga pamilya kung matagumpay na maipapatupad. Siguradong uusbong ang mga makabagong teknolohiyang pagbibigay ginawa sa ating mga mamamayan at tiyak magpapaunlad sa ating bayan. Magandang gabi, ako si Alex Tinsay. Samahan ninyo ako sa pagpilatis sa programang Balik Scientist. Dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at bayan. Kailangan po talaga inuupuan niyang research at tinuturuan ang mga ibang tao para meron pong continuity ang ating ginagawa. Nagbabalik ang Diyos at bayan kung saan tuloy po tayo sa pagkilatis sa programang Balik Scientist. Papanayan natin si Professor Maria Nilda Muñoz, isang Balik Scientist sa awardee at sa kasalukuyan ay Medical Research Scientist and Associate Professor of Medicine in De La Salle University. Good evening po, Prof. Nilda. Good evening. Good evening. Pwede bang pakikwento po sa amin ang background ninyo bilang isang Filipino scientist? Kasi alam niyo, pag sinabing scientist, parang banyaga sa atin yan eh. Hindi po ba? Parang narinig na lang natin sa ibang bansa. Kaya nga tayo ngayon ay nagpo-focus dito para makita nila ang galing ng mga Pilipino at Pilipina. So ano po ang focus ng inyong scientific work? Dito sa Pilipinas, nagtapos ako ng chemistry sa Adamson University. At pagkatapos noon, 4 na taon muna ako nag-stay dito para kumuha ng mga experience. Tapos, nagpunta na ako sa Amerika. Doon, nakapasok ako sa University of Chicago, pinag-aralan kong mabuti kung ano ba talaga ang gusto ko. Kasi nung ako'y nagpunta sa Amerika, walang direksyon ang buhay ko. Hindi ko alam talaga ang gusto ko. Hanggang dahil sa aking sakit ng asthma, ang sabi ko, dito na lang ako papasok sa pulmonary and critical care medicine research. Para at least makita ko naman kung bakit ako nagkaka-asthma, bakit nahihirapan akong huminga. Kaya ito ang naging focus ng aking research for 30 years. So bali, nagtulak sa inyo para mag-migrate. Kailan po ba ito? Nagpunta sa Amerika noong 1975 po. Kung tagal lang. So malamang yung pinili ninyo na maging full-time scientist sa Amerika, yung sinabi nga ninyo, so parang kayo na rin ang naging pioneer dyan sa inyong larangan. So ano pong exposure na larangan ito ng research na ginawa ninyo dyan sa Amerika at ano po bang kaibahan niya kung dito nyo gagawin yan saka dyan mismo sa land of opportunity sa Amerika? Sa Amerika po kasi, nandito lahat ang mga expert sa field ng lung inflammation. Husay po ang aking naging amo. Siya po ay expert sa lung. Galing po siya sa San Francisco. At nung ako'y pumasok sa kanya, tinuruan niya ako ng lahat ng techniques, lahat ng experiment.
lahat ng aming ginagawa, collaborate po namin ang mga pharmaceutical company like Pfizer, Merck, um, Eli Lilly at marami pang iba. Kaya habang ito po ay nakapasok ako dito, marami rin akong natutuhan sa kanya dahil halos po lahat ng gamot ng GlaxoSmithKline para sa asthma ay amin pong in-screen at ginawa pong aming laboratory na Asthma Center of Excellence. Kaya po um, naging parang yun ang naging tulay sa akin para maging expert ako doon sa lung inflammation. Dito po, Oh, kung ikukumpara nyo dito, parang nung ako'y naging balik scientist, nahirapan po ako dahil unang-una, kakulangan ng mga equipment, kakulangan ng funding, kakulangan ng mga expert sa research dahil hindi po ito ang focus ng mga Pilipino. Ngayon na lang po siguro ito nagiging focus pero sobra na tayong late sa research. Kailangan kasi, matagal po kasi itong pag-aralan eh. Hindi po nakukuha to sa isang buwan o isang taon. Talagang maraming taon ang kailangan para kayo ay maging expert at malaman nyo ang larangan at ang talagang kaimportantehan ng research po. well, alam naman natin po na talagang pagdating sa research and development, decades ang huli natin no, sa mga developed countries katulad sa Amerika. At kaya nga po parang kailangan nating i-analyze ito pong ating Balik Scientist program. Given yung lahat ng, siyempre, lahat ng mga yung mga shortcomings natin, di ba? Ang layo kasi when it comes to infrastructure, when it comes to opportunity, talagang malayo. Kaya lang, dahil na kayo pusong Pilipino, dahil kayo natuto, alam ko yun na naiisip ninyo, it's payback time. Pero pagdating nyo rito, parang hindi nyo alam kung paano kayo magsisimula. Kasi talagang akala ninyo, kahit paano merong hindi mag-i-start sa scratch. So parang ang nangyari, parang nagbalik din kayo sa scratch. Kasi talagang walang ano eh. Kasi Priority eh. nung bumalik po ako sa Pilipinas, hirap na hirap po ako. Parang gusto ko na kaagad bumalik sa Amerika. Parang hindi ko magagawa ang gusto ko. Dahil nga po sa kakulangan ng mga tao sa mga research dito, kakulangan ng pondo, kakulangan ng mga equipment, wala po talaga kulang na kulang. Baka hindi lang po yun. Parang yung mga tao mismo, parang hindi kayo makarelate kasi parang hindi naman nila priority yan o hindi naman sila concerned kasi ang mas sa atin yung survival, yung pagkain hanggang ngayon, problema pa rin, hindi po ba? Pero sa health talaga, siyempre nakukoncern na kayo na kahit man lang sa larangan ng health, yung mga Pilipino, natin na, di ba, na mapangalagaan natin. So, to be honest, gusto kong sabihin ninyo, ano ba ang mga laging pangakong benepisyo o insentibo sa inyo ng ating pamahalaan? Alin doon ang mga natupad at alin naman ang mga imposibleng matupad? To be honest talaga po, nung kami ay kinuha, in-sponsor ng DOST, nakalagay po doon sa kanilang programa na ang mga balik scientist, 3 pong kategorya ito eh. Meron pong short term, merong middle at saka long term. Doon po ako sa long term. Kasi nasa isip ko, pag ako'y short term, 3 hanggang 6 na buwan, para kung wala akong maitutulong sa Pilipinas. Hindi po kasi ganun ang aking naging training sa Amerika. Kailangan po talaga inuupuan niyang research at tinuturuan ang mga ibang tao para meron pong continuity ang ating ginagawa. Ngayon, kung 6 na buwan ako, magle-lecture lang po ako. Wala nang maaari magkaroon ng hands-on na ito. So, ang pangako po nila ay doon sa dokumento, meron kaming health insurance, meron kaming accidental insurance,
bibigyan kami ng housing allowance at saka food allowance. Yung sinasabi nila na monthly salary, dapat daw po ay yung nag-sponsor sa amin ang magbibigay ng sweldo. Kasi masyado na po ang sakripisyo namin. Kagaya ko po, iniwan ko yung trabaho ko, iniwan ko yung posisyon, nagpunta po ako dito, nawalan lahat po yon, hindi po naibigay. Naibigay lang po ay yung aming bagahe na, na 2 tons ang ibibigay na sila ang magbabayad. Yun lang po, wala na. Kami na po ang bahala na mag-survive dito, na humanap ng pagkakakitaan ng isang institusyon na magbibigay sa amin ng pantawid gutom. So napakahirap po, buti na lang meron po kaming mga kasama ko, may uwi kaming kaunting pera, yun po ang ginamit namin para kami ay mabuhay. At saka, yung po bang sinasabi nilang sariling sikap namin na humanap kami ng institusyon na pwede namin pasukan at doon kami ay magkakaroon ng salary, ng monthly salary. Kaya na masyado po kaming nalungkot noon. Kasi parang taliwas talaga doon. Bagamat yung intensyon ninyo ay makatulong, umasa doon sa pangako ng pamahalaan, parang sa tingin ko disappointment ang nangyari. At hindi po ito bago. Ganyan po palagi ang nangyayari dahil hindi natin alam kung bakit ang lalaki ng mga budget Sobra po. pati sa mga intelligence fund na hindi naman nakikita, hindi naman na-audit. Tapos, para sa security, ito nga health concern. Kaya naman po doon na meron kaming startup na fund para maka-start kami ng aming research. Wala rin pong natupad doon yun nga po, kaya nga ito, inano natin itong topic na ito para marinig tayo na sayang yung ating mga pagsisikap na mga katulad nitong Balik Scientist Program para may itaas ang level ng ating research and development. Pero ang nangyayari, tayo na rin ang nagsasabotahe. Tayo sa gobyerno. Kaya ang kailangan natin ngayon, kung meron dyan na mga kumpanya, na alam naman natin, meron silang social responsibility, baka pwede tayong pumasok kasi pag sinabi na natin gobyerno, mahirap po ang proseso May proseso ang gobyerno, hindi natin alam. No? Parang kausap natin hangin, so to speak, kasi ako, sinasabi ko nga palagi, ang tagal ko na sa broadcasting, yung mga problema ng Pilipinas mula ng mga dekada pa, nauulit kasi hindi naman tayo natututo Hindi natututo tuwing bagong administrasyon. Parang naupo, nagmi-maintain lang. Wala talagang sinasabi na kailangan makagawa ng impact. So sana, ito pong segment na ito na kung saan narinig natin yung kwento ni Professor Nilda na talaga namang sinakripisyo niya yung ganda ng buhay sa Amerika Kaya lang, alam niyo yun, yung bilang Pilipino may kurot sa puso Sana makatulong ako sa bansa. Tama po ba, Professor? Opo. Saka kasi, sa amin naman po, yung batch namin ng 2010, talagang nahirapan po kami lahat na maghanap ng, meron nga po kaming nag-sponsor sa amin, sa Balik Scientist, pero alam niyo naman, ang sweldo namin ay $. Hindi naman din kami naghahanap ng ganong kalaki. Ang inaano lang po namin, hinahanap namin ay magkaroon kami ng allowance para naman po kami mabuhay din sa Pilipinas. May pambili ng pagkain, ng housing, kung saan man kami titira o kami makapag-research. Doon po kami nahirapan ng hanggang 3 taon po. Hanggang nakahanap na nga po kami, naghiwa-hiwalay na po kami ng aming batch. Kanya-kanya na po hanap ng mga institusyon.
Mabuti pa nga po yung basketball natin eh. Nagbibigay ng malaking insentibo, sweldo doon sa mga PhilAm natin sa Amerika eh. Para magkaroon tayo ng ano ba, basketball na lang ba tayo? So, isipin naman natin ang kapakanan ng milyong-milyong iba pa, katulad ni Professor Nilda Munoz na alam naman na ito yung pinag-aagawan na sa Amerika eh. Sana naman po makatulong ang talakayan natin ito sa kaiunlad pa ng siyensya, technology, and research sa ating bansa. Nananawagan po tayo kay President BBM. Alam po ni President BBM ang kalalagayan ng mga scientists dahil yung kanyang ama, ang nasirang Pangulong Marcos, ay ang laki ng pagpapahalaga sa research and development sa mga scientists. Di po ba dahil nakita nyo naman ang potensyal natin? Yung mga gumawa ng mga lunar module at iba pang mga Pilipino po lahat yan. Pero nasa ibang bansa sila ngayon. Kasi ang ating pong bansa sa Pilipinas, we are more on the consumption side rather on the production side. Kung masusuportahan natin ang katulad ni Professor Nilda, lalo na sa larangan ng pharmaceutical, makaka-invento tayo ng mga gamot na dito na magagaling, na hindi na tayo magsusource out sa India o saan pa mga bansa. Tama po ba, Professor? Tama po. At nung ako po nandito na, ay pinag-aralan ko mabuti po ang mga berries. Kasi nga, sa mga publication ng mga natural products, ang berries po ay mahusay nga sa lung inflammation. Kaya yun po ang pinag-aralan ko. Katunayan po, ay nakadevelop na po ako ng food supplement. Ito po yung Bignay. At ito ay pinag-aralan kong mabuti hanggang siya ay maging FDA approved na food supplement. Pero, ang problema ko po, nung na-invento ko na, ay marketing. Hindi po umuusad itong food supplement dahil nga wala ring support akong nakikita. Ang dami ko lang na-interview. Maski naman ang mga doktor, sa totoo lang, madami ng mga doktor talaga na nagpa-practicing doctors na bumabalik sila sa natural medicine. Kasi natutuklasan nila na yung katawan natin may self-heal ng pagkakagawa sa atin. Given kung meron tayong tamang nutrisyon, alam natin yung mga natural food na magpapagaling sa atin. Iyan po ang iyan po sa personal kong kaalaman na research ko yan. So, ano po ang inyong masasabi sa nangyari sa inyo? At saka manawagan na rin po kayo kasi nakakontrato po kayo. Baka meron pa silang magawang paraan. Kasi sa totoo lang, hindi naman po tayo kapos sa mga Pilipinong may ginintuang puso. Kaya that's why we have to come up with this segment para kung meron pong makarinig nito, parang parang yung Doctors to the Barrio, sa halip na mabigyan ng pondo doon sa Doctors to the Barrio, sumuko na rin. Nakaka-depress po minsan dahil nagsisikap ka na tumulong sa tao, sa iyong mga kababayan para at least yung gamot na naimbento mo ay mas accessible sa kanila, inexpensive, at saka talagang effective. Ngayon, kung wala naman po magsusupport sa inyo, yung effort nyo parang nasaan pa nagpunta yon? Ang hirap naman nung gumawa din naman ng mga experiments at patunayan nyo na ito ay mahusay. Wala po Bali po, gagawin natin, pag-pray natin, pag may nakapanood po sa atin na mga, yung mga pwedeng gamitin ni Lord, parang mga divine connection, ay maaari pong, who knows, po ba? Kasi, alam mo nga, Sir Alex, marami po. Number 1 din sa top killers din yan Totoo lang, Sir Alex. Marami pong doon po sa aking na-inventong Sunberry Bignay food supplement. Ang dami pong naghahanap sa akin itong taon nito. Pero in-stop ko po kasi nga nahihirapan po ako. Ako lang lahat po ang gumagalaw
Hindi ko naman po kaya kasi nagre-research pa ako. Opo. Tumutulong pa po ako sa Cagayan State U, sa Perpetual Health, sa Lasal, at marami pang iba na humihingi sa akin ng tulong. Iisa naman po ang katawan ko. At kung magfo-focus ako doon sa food supplement, papaano na po yung ibang aking tinutulungan? Sige po. Yan yun, paparating natin sa mga kinaukulan, kaya tinatawagan natin sila. There is so much to be done. Kasi nga, itong asthma na ito, minsan pakiramdam ko dito, parang related ito sa natin eh. Kasi lalo mga Pilipino, sobrang stress. Stress sa trabaho, stress sa transportasyon, hindi tulog. Nako kailangan natin ito talaga yung meron tayong gamot na ganyan. Kasi kahit na ano pang antibiotic ang ano mo dyan, pagka hindi katulad ng sinasabi nyo sa seminar ninyo, kailangan din na yung mag-ingat. Kailangan natural talaga, natural product. Natural product. Kahit yung mga tao, lalo na po yung mga mahihirap na tao, hindi naman po kakayanin ang halaga ng mga synthetic drugs kung hindi talaga. Kaya nga po yung iba hanggang ngayon may albularyo pa rin eh. Yun po. Yan ang katotohanan. So maraming salamat po, Professor Nilda. May God bless you more. At alam ko, salamat po. Pababayaan ni Lord, Professor Nilda Muñoz. Salamat for your courage. At kaya ng mga tunay na nagmamahal sa bayan. Bago po natin sabihin mahal natin yung bayan, kailangan magsimula po sa inyo. So katulad ni Professor Nilda, nagsimula sa kanya na sinakripisyo niya. Siguro maraming nagsasabi sa inyo, ano ba kayo, Professor? Ba't babalik po kayo dun sa Pilipinas? Siraan na ba kayo ng bait? Ano ba? Ganda-ganda ng buhay mo rito. Talaga ang aking naririnig. Hanggang sa ngayon, matanda na ako, sabi nila, bumalik ka na sa Amerika. Ayoko na kasi nakapag-start na po ako dito ng pagtulong sa kapwa eh. Di bali po, i-bless kayo ni Lord. Sabi nga, di ba, the eyes of the Lord looks to and fro around the world, looking for those who will be faithful to Him. Maraming salamat. Thank you for honoring our program, and thank you also for honoring the Philippines at yung ating pong administrasyon. Sana po may makarinig sa atin at makagawa ng kalampatang aksyon. Huwag po kayong alis. Magbabalik pa po ang Diyos at Bayan. Kundi tinawag tayo ng Diyos para talagang pangunahan at diskubrihin ang napakagandang biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Sa bansang Pilipinas, ang napakarami pang dapat madiscover. Magbabalik ang Diyos at Bayan upang dalhin sa inyo ang salita ng Diyos para sa bayan. Sa bahaging ito, makakasama natin ang ilang mga Christian community leaders, influencers at thought leaders upang bigyang linaw ang mga isyu ng bayan sa salita ng Diyos. Ngayong gabi, tuloy pa rin po tayo sa pagkilati sa programang Balik Scientists ng Pamahalaan. Makakasama natin sa diskusyon sina Bishop Fred Saya, ang National Director ng Harvest Field of the Philippines. Magandang gabi sa iyo, Bishop Fred. Magandang gabi naman sa iyo, Brother Alex. Thank you sa pagkakataon na ito. At sa ating mga nanonood ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang usapin ng Balik Scientist ay usapin ukol sa pinakamahalagang yaman ng alinmang bansa. Walang iba kundi ang human resources. Nilikha itong Balik Scientist program to address what we call brain drain o paglikas ng mga dalubhasang mamamayan dahil nakakahanap sila ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Ang nangyayari po sa sitwasyon na ito, tinatawag na Filipino diaspora, hindi ito malayo sa karanasan ng mga Hudyo sa Biblia noong sila rin po ay nagdiaspora o napatalsik na exile sa lupain ng Israel dahil sa mga mananakop. At sa lumang tipan, lagi silang binibigyan ng pag-asa ng Panginoong Diyos na balang araw, ang mga Hudyong napadpad sa diaspora o exile ay makababalik din sa kanilang sariling bayan.
Sa inyo pong palagay, may ganitong pag-asa din kaya para sa ating bansang Pilipinas ngayon? Makikita pa kaya natin ang araw kung saan magsisibalikan di lamang ang mga scientists, kundi ang milyon-milyong OFWs dahil bumuti na ang kalagayan ng pamumuhay sa ating bansa. Napakaganda nung nabanggit mo patungkol dito sa scientist, sa technology. At ayon sa iyong sinabi sa banal na kasulatan, totoo po yun na nakako ang Diyos sa Israel na talagang ibabalik sila sa kanilang pinagmulan. At kung tinatanong nga dito sa ating bansa, sa aking palagay ay may pag-asa po. Kasi naniniwala po ako sa pangako ng Diyos. Mahirap kasing i-connect o unawain yung timing ni God sa timing ng tao. Halimbawa, yung isang araw sa Diyos, sa atin po dito ay 1,000 years. Kaya kung titingnan mo yung timing ng tao at timing ng Diyos, napakalayo. Hindi magtugma, hindi po ba? That's why kailangan nating malaman yung timing ni God. At ako'y naniniwala na may timing ang Panginoon. Lalo na kung tayo po ng mga tunay na naniniwala sa Diyos at nagmamahal sa bayan, ay itutuloy natin na sundin ang kanyang mga pinag-uutos sa ating mga nakakilala. Kaya nagagawin Diyos ang pangako niya na pagpapalain niya ang bansang ito. At sabi nga po doon sa prophecy na in the last days ay gagawin itong launching pad ng missionaries sa lahat na hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Ako'y naniwala po doon sa kasibayan dahil sinabi rin po yan ng Diyos. Na talagang tinawag tayo, na talagang gamitin niya para sa kanyang kawalhatian upang maraming mga kaluluwa ang madala sa paanan ng Diyos. So ako'y naniniwala na magbabalikan po sila sa timing ng Panginoon. Okay, we share the same belief, Bishop Fred. Sabi nga sa Romans 15:7, give honor to whom honor is due. Kaya lang po, ang sa akin naman pananaw, yung mga nanunungkulan kasi, yung ibang mga kapwa mananampalataya natin, nandun po tayo sa delayed obedience. Kasi po yung mga pangako ng Diyos, bagamat yung timing, talaga naman kailangan pagkatiwala natin yan sa pananampalataya Pero yung responsibilidad, yung anointing, yung authority to the body of Christ, nasa present tense po yun, nasa now. Di po ba? So, ang tingin ko rito, ang kasagutan talaga rito ay yung mga nakakarinig sa programa natin ngayon, lalo na mga believer, dapat gumanap po tayo. Sobrang tayo umaasa sa gobyerno. Sa totoo lang, God has given us everything to live a Christian life, a holy life. Alam naman natin ang standard ng Diyos para sa atin. Kaya lang, hindi po natin ito napaprioritize because hanggang ngayon may dichotomy ang paniwala natin na iba yung secular, iba yung spiritual. So ano po ang kahalagahan ng pagsunod ng prinsipyo na ito sa Biblia na kung gustuhin po natin mapapadali natin ito kasi ako naniniwala po ako, Bishop Fred, na hanggang ngayon tayo biktima pa rin ng beggar mentality. Maski sa church, puro na lang solicitation. This is not an attack on but sabi nga ng Panginoon, we are a new creation. Hindi tayo pwedeng humakbang sa future na ka-holding hands natin yung nakaraan. Kailangan, sabi ng Bible, arise and shine for your life has come. Ito po ba, ano pang pagtingin po ninyo dito? This is just, a call for Christians to awaken na meron tayong responsibility para sa ating kapwa. Nais ko pong ikot po itong pangako ng Diyos sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 para ho sa lahat ng mga mananampalataya. But remember, the Lord your God
For it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant, which He swore to your ancestor, as is today. So binigyan tayo ng ability na mag-produce ng wealth. Pero ang lumalabas, para bang yung mga, hindi naman lahat, sa Christian community, para bang gusto nila ay maging mahirap tayo. Pero ang linaw ng sinabi ng Panginoon dito na mayroon tayong ability to produce wealth. Di po ba? At hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Because we have the same God. Noon, ngayon, at magpakailanman. So it is a faith. Ito'y pananampalataya talaga ng mga, kasi nga ang sabi ng Panginoon, binigay sa atin talagang mamahala. Hindi po ba sa Genesis, na tayo pong binigyan pagkarapang mamahala sa mga nilikha ng Diyos. That include the natural resources. At include na marami pa tayong madidiscover dyan. Si Lord nga nagsabi sa mga alagad niya, you'll learn from me that greater than me. Ibig sabihin, mas higit pa ang magagawa nyo. So in other words, marami talaga tayong dapat na discovery pa. Hindi po ba? Kaya ako ay naniniwala dito sa ating mga scientists na matatalino talaga mga Pilipino, hindi lang nabibigyan na opportunity. So, ito, panawagan ko sa lahat ng mga Kristiyano, talagang suportahan natin ang itong mga Pilipino scientists dahil ito ang susi na talagang yumaman tayo. Nang sa kanila ang susi. Kasi nandito sa Pilipinas, dapat ma-discover, di po ba? Oh. Alam mo, Bishop Red, tama talaga yung sinasabi mo. Yung mga Pilipino, magagaling din yan eh. Actually, ang Pilipinos hindi na mahirap eh. Tayo na yung emerging economy. Nung nakaraan lang, binisita ko yung bunso ko, nakakatira diyan banda sa bandang MOA, no. Meron silang diyan. Nandun kami sa MOA nagkita, yung Mall of Asia. Abay, ngayon lang ako nakabalik doon after the pandemic. Ako nanggaling ako ng magkakasunod ng pandemic. Ilang beses dyan, pabalik-balik ako, nakarating ko lang sa Amerika, nag-ministry ako dyan eh. Ngayon, makita ko yung MOA. Abay, hindi nalalayo doon sa Mall of America. Ang ganda. Napakaganda. At ang daming tao. Ang daming bumibili. Na I surmise na kasi nga, yung meron na tayong middle class yung mga dating walang trabaho, nasa call center sila, no? At parang nai-imagine ko na hindi na malayo na tayo ay magiging first world country sa nakikita ko doon sa MOA na napakaraming namimili at ang mga tao magaganda ang mga bihis nila. Ano po ang punto ko rito? Nababalitaan nga natin yung mga pinakamamahal na mga concert, dinudumog ng mga Pilipino, say 50,000, kaya nila. Nanonood sila ng mga Korean concert na mga gano'n. Bakit? Pagdating sa mga bagay na yung kailangan para sa ikaunlad natin, talagang kailangan natin talaga na yung gospel ipahayag natin talaga para matanggal na tayo dun sa ating poverty mentality. Kailangan maka-alpas tayo kasi nakikita na natin yumayaman na tayo Kaya lang sabi nga, do not forget God when kapag umunlad na. Yun ang dapat ipaalala natin sa tao. Kaya naman Okay, wrong priority lang. Hindi lang talaga nakukuha yung dapat at yung tama. Kasi nga, ang nagpo-produce ng wealth ay yung hindi talaga totoong may takot sa Diyos. No? Iba ang kanilang pananaw. Ay samantalang kung ang may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos lang magpo-produce ng wealth, ay talagang mangyayari po yung pangako ng Diyos sa ating bansa. Di po ba? So mahalaga na talagang ma-educate even sa Christian community na hindi tayo nilikha ng Diyos o tinawag ng Diyos para maghirap, kundi tinawag tayo ng Diyos para talagang pangunahan at discoveryhin
ang napakagandang biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Sa bansang Pilipinas, ang napakarami pang dapat madiscover. Ano ho? Pero pinababayaan. Oo, yung may mga ability na dapat gawin, pero pinababayaan. Dapat i-priority po yun. Dapat gayahin na natin yung Israel kasi ang Israel, number 1 sila sa startup companies. Yun dapat ang maging direksyon natin. Startup companies, yung talagang yung mga IT solutions. Meron akong nakilala, last week lang, 40 years old lang siya, may-ari siya ng sarili niyang kumpanya. Sinabi niya lang sa akin, ang kanyang principal taga-Europe, kaya lang sa Pilipinas, mahirap daw mag-compete sa mga monopoly. So ito naman, ang challenge sa ating mga lawmakers na kailangan bigyan natin incentive yung mga startup at saka turuan na natin ang ating mga anak na maging entrepreneur. Yung para, saka may fear of God, huwag nating baliwalain yung mga yung good manners and right conduct. Yan ang tinrabaho nila Brother Eddie na maibalik nila Bishop Eddie, maibalik sa ating curriculum. So sabi sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Dapat sa murang edad pa lang, sa natin, sa pag-aaral, sa education, dapat i-promote natin yan at saka yung fear of God. At saka yung mga advantages natin, katulad ng English language, yan advantage natin yan bakit pa natin na i-ignore yan? Paiba-iba kung sino yung nauupo Hindi naman bago na yan Katulad nung mga nangyayari ngayon, no? Sa curriculum natin. Mukhang itong K-12 parang parang mas maganda pa yung dati Kasi hirap na hirap yung mga magulang nadagdagan pa ng dalawang taon tapos ang kanila namang opportunity na makaland sa magandang trabaho, ganun pa rin. Sabi nila noon, kulang sa coordination. Yung ngayon, kulang din sa coordination Huwag naman po magagalit, but I am taking feedbacks from so many educators, saka sa mga teachers. So, minsan, kailangan talagang, talagang kailangan na ipag-pray natin, Bishop, na yung mga namumuno sa atin, talaga, yung wisdom ni God, makakuha nila. Dapat nga ang mga may school na mga Christian churches ay dapat talagang suportahan ito. Dahil sa mga Christian school ay nandun nagtuturo ng right values doon. At nakikita natin ngayon na ang mga kabataan ay naiiba yung direksyon. No? So, marami nagsara na Christian school, hindi naman nangyayari. Entertainment na So yung talagang dapat tutukan na hindi natutukan katulad nga yung science and technology dapat i-priority na ito kasi papunta na tayo dito. Kaya kung may iwanan tayo dito ay wala talagang hindi tayo talaga uunlad niyan. That's why i-priority talaga itong science and technology kasi diyan na tayo papunta no? Yung ibang bansa ang layo na ng agwat sa atin. Ngayon, tingnan mo yung curriculum ng ating mga sa ating education kasi nagtuturo din po ako sa school, sa values naman po. Meron kaming school kasi at tama itong train up a child. Paglago nila talagang hindi na mawawala sa kanilang right values, no? Nung nire-review ko yung mga science, parang kailangan i-upgrade kailangan i-upgrade kasi luma na ay iba na ngayon May computer na ngayon. Ginawa niya, wala pang computer noon ngayon mayroon na. Ay na yan. Kaya dapat i-upgrade yung mga subject na yan. Kahit na elementary pa lang dapat i-upgrade na. Dapat talaga sumabay tayo sa di ba? Sumabay tayo sa trend. Hindi po pwede yung sabing nauhuli. Yung mga low-tech. Hindi na pwede ngayon yan. Kailangan sumabay tayo. Tingnan mo yung curriculum, yung pa rin. No? So dapat i-upgrade na po 'yon. Dagdagan na talaga 'yon. Yung budget napupunta pa sa sa intelligence fund, kailangan pa sa education. Napakalaking kailangan talaga ng education. Nakalungkot. Oo, dapat we have to pray, Bishop. Importante na ipag-pray natin. Sana i-bless ni Lord yung mga Christian school, no? Nalo ng pandemic, ang dami nagsarang Christian school.
Totoo po yun. Madami akong Survival din kilala. kami ngayon, no? Kaya napilitan ako magturo eh. Para lang mag-survive yung school kasi naniniwala kami. Kailangan i-train natin yung next generation. Kailangan matrain po natin yung next generation na ayon sa kagustuhan ng Diyos, yung right values, yung word, and then lalo na sa technology, dapat maumulat sila doon, hindi puro entertainment, no? Entertainment kasi mabilis kasi ang pera yan eh. Kaya minsan gusto nila doon na lang. Kaya hindi pwede yun. Paano tayo unlad yan, di ba? Gusto na lang lahat, mag-artista na lang para shortcut. O shortcut, sikat ka na, malaki pa ang pera mo. Pero yun ba? Pero yung shortcut, hindi totoo yun. Hindi totoo yung shortcut, walang success na shortcut, sandali lang. Hindi ba nalaman natin nung pandemic, bagsak silang lahat, di ba? Yung entertainment. Wala nagawa. Oh. May nagawa ba nung pandemic? Wala. Jobless silang lahat. Sige po, mag-pray na po tayo, Bishop. Dalangin natin yung mga natin. Sige po. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa napapabayaan ng pag-usapan itong science and technology at pagbabalik ng aming mga scientists. Salamat po sa aming naging panauhin. Bless mo po siya. Talagang tulungan mo po siya na talagang suportahan yung kanyang mga ginagawa ngayon, especially sa larangan ng medisina. We pray for her. Bless her, Lord, at give more wisdom nagmumula po sa iyo. Hayaan niyo po lahat ng kapanood po ngayon ay talagang mamulat na kailangan talagang ito ang isulong namin dahil ito ang susi sa tinatawag na prosperity, yung pagpuproduce ng wealth. Tiyak na malaki ang magagawa nito sa bansa ko natin. Maraming salamat po. Pagpalain niyo pong bawat sa lahat sa mga nanonood ngayon. Bless them, Lord. Especially yung mga may pinagdadaanan, maraming problema. Hayaan mo, Panginoon, maisip po nila na ang tanging solusyon ay kayo, Panginoon. Tanggapin kayo sa kanilang puso bilang Panginoon. Bless the Philippines, Lord. Pagpalain niyo ang lahat. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Bishop Fred. At sinamahan niyo kami ngayong gabi muli sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva. Ako po si Alex Tinsay. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo dito lang sa programang Naninindigan sa Katotohanan, Katarungan at Katwiran. Diyos at Bayan. God bless you all and God bless the Philippines.